Hi guys, another day po. Kumusta po mga langga? Ako nga pala si Net, isang OFW dito sa bansang Hong Kong. So ngayon nga po guys, yung araw nga po niyan ay pumunta po kami ng Jockey Club. Hindi club isa po siyang palaruan or dyan po nag horse racing at saka yung lotohan, yung katulad sa atin, ganon, outlet. Mark 6 naman ang tawag dito sa atin, di ba? Mga luto, yun. Ay nako, ewan ko nga ba to sa aking bro, no? Kay Bruno Mars. Bruno Mars kasi ang tinatawag ko sa aking tandang lalaki. Alam nyo ba guys, after ng lunch nan, natulog kami after ng lunch. So pagkagising namin, usually ang gising na namin dapat is alas 2, alauna pa lang nagising na siya. Kasi 1 week na siyang na pupunta ng Jockey Club, hindi ako pumayag kasi wala naman siyang gagawin doon. Magsasayang lang kami ng pera, $60 ang pamasahe back and forth. So sayang din kasi nanalo daw siya. Hindi naman siya nanalo kasi meron naman siyang account sa may cellphone, makikita naman doon at may record naman doon kung nanalo ka o hindi. So makikita mo yun kung nanalo ka o hindi. Kasi kung nanalo ka, syempre madagdag din sa pera mo. Pero kung matalo ka naman, babawasan din. Hindi naman siya nanalo. So, pero gusto na lang talagang gumala. Ay nako, inis na inis ako dyan sa araw na yun, guys. Pasensya na kayo. Ay, talaga naman, hirap talaga pag may alaga kang matatanda, lalo na pag nag-ulibata na, yung ulianin na ba. Ayan, patawa-tawa lang siya dyan. Pero ako'y na sa kanya, sabi ko magsasayang lang tayo ng pera. At saka wala siyang dalang pera. Doon sa may lift pa lang, bago sa may bahay, paglabas pa lang namin, sa may lift, nag-abang kami ng elevator. Sabi ko, may dala ka bang pera? Wala naman siyang dalang pera. Sabi ko, balik tayo, kunin natin yung wallet mo. Ayaw niya. Sabi niya, ako lang daw kumuha. Sabi ko, ayoko. Baka mamaya, kung kapag ako kukuha ng wallet niya. So, buti na lang kamo, kumuha ako doon ng $60 pamasahin namin sa nilalagyan niya ng pera para sa newspaper. So, ayun, doon ako kumuha $60. Pasalamat nga lang. At saka, nainis talaga ako. Sabi ko, kunin mo yung pera mo para makabili tayo may bibili tayong mga ointment. Yung kasi malapit ng Chinese New Year, so kailangan namin mag-stock sa bahay ng mga tissue, yung mga ointment yung ginagamit sa pamasahe, yung mga ganon, yung mga sabon, yung mga ganon. Ay, ayaw. Mahirap na talaga. Iba na may diferensya, parang may na din yung utak. Kaya yun guys, pagdating namin doon, wala naman yung hinahanap niya. So, hindi din naman na kami nagtagal at umuwi na lang din kami. Sabi pa niya, daan tayo sa may Fairword to. Mag-iinom daw ng tsa. Sabi ko, iinom tayo ng tsa, wala ka namang dalang pera. Buti, kamo kung may pera ako. Wala, hindi ako nagdala ng pera. Iwan ko talaga sa aking Bruno Mars na yan. So, yun na nga guys, kinabukasan, yun, nag-prepare nga ako dyan ng ni tanda. Yan yung pang-kill niya sa sugar kasi yung tanda kong babae is meron siyang diabetic. So yan po, isang sachet sa isang araw, iniinom niya yan sa umaga or before 3 p.m. dapat mainom niya, maubos niya nakainom. Bali 1 sachet, good for small 2 cups. Yun ang measurement niya guys. $200 siya guys. Pang-kill siya sa sugars. Effective siya. Minsan nagtatry din ako na ganyan pero hindi ako masyado sa mga ganyan. Nag-try lang ako pero hindi ko din. Ayan. Saka naman sa aking tandang lalaki yan, yung milk tea. Bumili ako dyan ng 1 pack, isang box. Is makakatipid ka kasi guys pag bumibili ka ng isang pack is 20 ang laman. Isang pack is $25. Kung bibili ka sa may Fairword ng 3 cups is good for 36 o mas mahal. Nilagyan ko rin yan ng gamot kasi kapag hindi mo lagyan ng gamot, hindi niya iinumin yung gamot. Kaya dyan ko nilalagay yung gamot. At yun na nga, wala namang gagawin. Hapon, matulog kami. Maaga naman nagising. Sabi ko, maglinis na lang ako ng ref. Ayun, kasi malapit ng Chinese New Year. So, kailangan na nating maglinis sa lahat
lahat. Nag-umpisa na ako dyan sa may ref. Nakailang linis naman ako sa ref. Kailang maya-maya na naman, alam mo namang, magulo, madumi, ay, tapos maamoy, ay naku po. At saka yung ref namin guys is matagal-tagal na, parang mahina na yung kanyang lamig. So, ayaw naman nilang palitan. Alam niyo na yung matatanda. Gustong bilhan ng bago ng kanilang mga anak, ay ayaw nila. Alam mo naman sila tanda. Kahit nga dyan sa may kusina, eh, natutulo na, ayaw pa nilang i-change. Gusto ko nang papalitan yung natulo na, baka babagsak na yung baul doon. Sobrang tipid sila tanda pagdating sa pera guys. Ganun yung mga dito, lalo ng mga sinaunang mga tenis. Matipid sila pagdating sa pera. So yun, maglilinis na muna ako ng ref namin. Pasensya na talaga kayo guys kasi naglalakad ako habang nagvo-voice over. Hindi ako kasi ako makapag-voice over dito sa bahay. Cause I'm falling